Eto na, eto na, eto na! Trillanes bumanak! Pero hindi kay Pangulong Bongbong Marcos, kundi kay DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte. See? Akala kasi guys, ng mga Dutertes, akala nila, kapag siniraan nila si Pangulong Bongbong Marcos ay makakakuha sila ng simpatsya sa mga tao. Ang akala nila, yung mga tao, ituturing silang, mabuti, anghel. Kumbaga, ang akala talaga nila, sa madaling salita, ay babango ang mabantot nilang pangalan. So, yung paninirang ginawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos na ang inaakalang nilang resulta ay babango sila, taliwas sa naging reaksyon ng mga tao. Biruin nyo, prayer rally daw, pero ang nangyari, puro paninira. Ngayon lang ako nakakita ng prayer rally na hinaluan ng politika at puro pagmumura. 'Di ba? May prayer rally ba na nagpuputang ina? Ngayon, narinig na natin yung mga bomba, mga pasabog, mga tirada nila kay President Bongbong Marcos at dito sa administrasyon. So, simulan natin dito kay Mayor Baste. So, sabi ni Baste, mag-resign na lang daw ho si President Bongbong Marcos. At kung sa usapang ICC, abay mahiya naman daw ho ang ating presidente na ipakulong ang kanyang ama dahil yung tatay niya ang nagpalibing dito kay former President Ferdinand Marcos Sr. Uso daw mahiya. O, hindi ka ba nahiya na kami nagpalibing sa tatay mo tapos yung tatay ko ay papakulong mo? So, yun yung tirada ni Mayor Baste. O, maliban sa pinagre-resign, na-topic niya din yung about sa yung burial ni former President Ferdinand Marcos Sr. And then, may tirada din itong si Paulo kay President Bongbong Marcos and dito kay House Speaker Martin Romualdez. Mas malala yung maanghang na binitawan din na salita ni former President Rodrigo Roa Duterte. Well, wala tayong magagawa dyan kasi yan talaga yung pinaka-leader nila. Kung ano yung puno, malamang siya din yung magiging bunga. So, ugali na yan ni Digong na kapag kontra niya or hindi sumunod sa kanya ay kinakalaban niya or nagiging kaaway niya. Now, ang expectation nila, 'di ba, sinabihan ni President na si President ay bangag, si President ay nagdodroga, si President ay addict, o hindi niya lang daw sinabi kasi nga magkaibigan sila. So, instead na bumuti ang kalagayan nila, abay, parang ginisan nila ang kanilang sarili sa sarili nilang mga mantika at taba. So ngayon, ito yung mga naging reaksyon ng mga people na imbis sa kanila sumimpatsya, ang nangyari, nabaliktad yung mga eksenang ganap. So, kagaya na lang ng reaksyon ni former Senator Antonio Sonny Trillanes. So, sabi ni Antonio Trillanes, actually, hindi lang si Trillanes ang nag-react. Si Barry Gutierrez at si Ronald Llamas din. So, di ba, pinagre-resign nila si Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung naging boses at banat ni former Senator Antonio Trillanes. Sabi niya, pagkatapos ng kaguluhan nung linggo, minura at ininsulto na ng tatay at mga kapatid mo, tapos kapit-tuko ka pa rin sa DepEd Secretary, konting hiya naman. Mag-resign na as a DepEd Secretary. Please, #SaraResign. Tingnan mo, pinagre-resign ng kapatid mo itong si President Bongbong Marcos. Kapatid mo yung nagsabi, tapos dinefend mo pa, nagpa-feeling victim pa kayo, naglabas ka ng statement mo. Another content yan guys, yung sa statement niya. So ngayon, pinagre-resign ng kapatid mo si President Bongbong Marcos. Ngunit ang reaksyon ng mga tao, nasaan ang delikadesa mo? Ikaw dapat na Vice Presidente and DepEd Secretary na wala namang ginawang matino sa departamento ng ahensya ng DepEd, ikaw ang pinagre-resign nila. Ano, masakit ba? Na yung tirada nyo bumabalik din sa inyo? People's reaction to guys ha. Kakamping to.
supporters yan ni Leni Robredo, hindi naman yan yung supporters ni Pangulong Bongbong Marcos, pero yung kanilang simpatsya nandito kay President at hindi sa inyo. Alam nyo guys kung bakit? Kasi hindi naman nakikita ng mga tao na nagtatrabaho ng maayos itong isang to. 'Di ba? Ito, reaction din ni Barry Gutierrez. Kay Ronald Llamas lang muna. Sabi niya, ang DepEd ang pinakamalaking departamento sa gobyerno. Ito yung may pinakamalaking budget sa gobyerno. Yan ba ibibitawan pa niya? Baka hindi pa siya handa, lalo na't nawala ang kanyang hundred of millions ng confidential at intelligence funds. So, yun naman pala. Well, kung sa bagay, mahirap naman talagang bitawan ng isang ahensya na lalo na kapag nakaka-generate ka ng kwarta. 'Di ba? Ng money. So, mahirap bitawan yan. Pera na yan. Pera na, magiging bato pa. So, what do we expect, guys? Hindi talaga magre-resign yan. Wala nga yung delikadesa eh. O, katulad dito ni binitawan ni Barry Gutierrez. Kapatid mo, pinagre-resign na ang presidente. Tatay mo, pinagbibintangan siya na nasa listahan daw ng PIDEA. Mga alyado nyo, banat ng banat. Hindi ka tumututol. Delikadesa na lang dapat. Umalis ka na sa cabinet, di ba? Hirap siguro talagang bumitaw sa pwesto kung nakikinabang. Exactly. Truth, tumpak, ganun. Tama ang banat ninyo. Diba? Konting kahihiyan naman. Pinagre-resign ng ating presidente. Sinabihan na, addict daw. Pero pagdating sa record ng PIDEA, wala naman pala ang kanyang pangalan. Bangag daw, addict, kung sa madaling salita, may presidente tayong wala sa katinuan kung mag-isip. Ngunit nung bumanat naman, si President Bongbong Marcos, ito yung kanyang sabi. Pakita natin, guys. It is about fentanyl. Sabi ni President Bongbong Marcos, it is about fentanyl. It is highly addictive, and it has very serious side effect. And PRRD has been taking the drugs for a very long time now. Mahabang panahon na palang nagtitake ng fentanyl itong si Digong. Kaya guys, sa mga hindi nakakaalam kung bakit siya nagtitake ng fentanyl, it is because yung sa kanyang pangaba, sabi sa nabasa kong article, na disgrasya daw si Digong nung bata siya. And kasama dito yung kanyang panga na up to this moment, iniinda niya pa din. Kasi nga, never-ending pain daw itong sakit niya dito sa kanyang panga. So, he need to take the medicine prescribed by the doctors. Oh, alam natin yan, prescribed by the doctors. Kasi sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos at the end of the video, na sana alagaan siya ng mga doktor niya. Well, prescribed ng mga doktor tong fentanyl na to. Ngunit subalit, meron pong epekto ito sa pag-iisip, lalo na kapag matagal na po natin itong ginagamit. So, naging side effect na po yan ng paggagamit ni PRRD ng fentanyl. Kasi ang fentanyl, it is a gamot para sa high painkiller. Itong fentanyl na to. So, kailangan niyang i-take yung medicine na yan. Actually, ito yan. Sinabi niya yan before. Pakita ko sa inyo, guys. May reference tayo. December 12, 2016. Sabi niya, I used to press something here. Fentanyl, it's a painkiller. My doctor learned that I was using the whole patch because I felt better. When he knew it, he blew his top and he said, stop it. The first thing that you would lose is your cognitive ability. And if you are noticing it, he said, maybe because you are, abusing the drug. So, siya na din mismo guys ang nag-reveal na gumagamit siya ng fentanyl. So, anyway, sa usapang fentanyl na yan ho ang naging epekto, side effect dito sa pag-uutak, pag-iisip ni Digong. Diba? Okay, napalayo na tayo sa ating topic, nakakaloka. So, ngayon, yun na nga guys,
sa madaling sabi, pinagre-resign nila si President Bongbong Marcos, pero ang nangyari, sila ito, sila ang binalikan ng tao na kayo dapat ang mag-resign. So, did you really get my point, guys? Na yung tirada nila, bumalik din sa kanila. So, masyado nang kasing ulyanin itong si Digong, ang daming hanash, ang daming sinasabi sa ating presidente, pero at the end of the day, siya pala itong may issue, 'di ba? Sinabi niya na si President Bongbong Marcos ang gumagamit ng droga, pero wala naman pala sa listahan ng PDEA. Tapos malaman-laman namin na siya din nag-reveal mismo ng kanyang sarili na gumagamit pala siya ng fentanyl. So, itong fentanyl na to, kagaya ko nga na sinabi ko sa inyo kanina, it is a painkiller sa kanyang dinadamang sakit sa kanyang panga. Now, 'di ba? Ayan kasi, dami nyong hanash. O, ngayon, kayo yung binalikan. O, Sara, resign now. Yan ho yung sigaw ng mga tao. Hindi lang ng mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos, kundi pati na din ng mga kakampings. So, it's me again, guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.